Quick backstory. In Nov 2024, I weighed 103 kilograms due to stress and emotional eating after a tough event. This year, I realized I needed to take better care of myself to succeed, so I started cutting back on rice and sugar. Dok, gusto kong pumayat kahit walang exercise. Dok, gusto kong pumayat kahit kumakain ng masasarap. Sa video na ito, ituturo ko yung pinaka-scientific na paraan para sa pagpayat mo. 4 na technique lang ang kailangan mo alamin at dapat consistent ka dito. Una, alamin mo yung required calorie mo per day. Pangalawa, magbawas ka dun sa required calorie mo per day. Pangatlo, i-track mo yung required calorie mo per day. Pang-apat, maging consistent ka lang. Marami po tayong technique na available. Alam po yan ng mga iba't ibang doctors, mga coaches, tsaka mga nutritionists. Pwede nyo po sila tanungin. Pero ako, ito po yung ginagawa ko. Punta po kayo sa website na Calorie Calculator. So, pag nandun na po kayo sa website ng Calorie Calculator, ito po yung makikita nyo. Dapat po nakaklik yung metric units. Tapos, fill upan nyo lang po yung age. Kunyari, ilang taon na po kayo? 25. O, female. Tapos, ilan po ang height nyo? Sabihin natin 150 cm. Tapos, ang inyong timbang, sabihin natin 60 kg. Tapos, dito po sa activity, marami po tayong options dyan. May BMR, may sedentary. Depende po. Kasi dito, may sedentary, walang exercise. Walang exercise every week. Kung light yung activity mo, 1 to 3 times a week ka nag-exercise. Kung moderate, 4 to 5 times, and etc. Again, sa activity po, depende sa activity nyo per day. So, kunyari, wala talaga kayong exercise at all. Siyempre, piliin nyo yung sedentary. Yung little or no exercise. Sabihin natin, meron kayong light exercise, 1 to 3 times per week. So, yun po yung piliin nyo. And then, click nyo po yung calculate. So, dito sa result, ito lang po yung titingnan nyo. Yung maintain weight. Yan po ang inyong required calorie per day. So, nakuha na natin yung required calorie per day. Pangalawa, magbabawas tayo from the required calorie. Yun na po ngayon yung tinatawag na calorie deficit. Kaya siya tinawag na calorie deficit kasi binabawasan mo yung required calorie mo per day. Deficit, ibig sabihin kulang or kinukulang. Okay lang kulangin ng calories per day. Pero pag siya ang kinukulang sa oras sa'yo, red flag yan. Dok, paano malaman kung ilan yung ibabawas namin from the required calorie per day? Marami pong resources and mga references and iba-iba po yung values na sinasabi nila. Pero generally safe po is 250 to 500. So kung babalikan natin yung resulta kanina which is 1,721. So mag-minus lang po kayo dyan ng 250. Sabi natin starting pa lang. So ang resulta is 1,471. Yan po ang inyong required calorie na binawasan na natin para mag-lose tayo ng weight. So alam na natin ang required calorie per day. Nagbawas na tayo galing dun sa required calorie per day or yung nag-deficit na tayo. Pangatlo, magta-track na tayo. Dok, paano yan? Wala pa akong lisensya. Di pa ako marunong mag-drive. Ha? Anong sinasabi mo? Di ba sabi mo magta-track tayo? Dito po sa calorie tracking, ito na po yung medyo komplikado, medyo matrabaho at medyo mahirap na part nitong pagdadiet. Pero tandaan natin, huwag po tayong susuko dahil sa buhay natin, walang magandang bagay ang hindi pinaghihirapan. Dito po sa tracking, kailangan natin ng pantimbang or yung food scale. Huwag po yung pangtimbang sa palengke, yung pangkilo. At calorie tracker na app. Ang ginagamit ko pong app is yung MyFitnessPal. Isa po yan sa mga libre at pinaka-reliable na app. I-download nyo po yan, libre po yan. So, tuwing kakain tayo, titimbangin natin yung ating kinakain at ilalag or itatrack natin sa MyFitnessPal. So, for example, ito po yung sa MyFitnessPal ko. Breakfast ko, nag-siopaw ako na 150 grams. Tapos, ito yung kanyang calories, 348. Tapos, uminom po ako ng whey protein. Ang calories niya is 110. Tapos, yung pananghalian ko po ay 350 na brown rice and chicken breast. So, ito po yung calories niya sa kanan. Dok, kala ko ba kahit wala ng exercise, papayat kami? Ba't may nakalagay na exercise dyan? Itong exercise po dito sa app, huwag nyo na po yan pansinin. Wala po kayong dapat galawin dyan. Yung ilalag lang po ninyo is yung kinakain nyo. Yung app na rin po ang magbibilang ng calories para sa inyo at makikita nyo rin po kung ilan yung remaining na calories yung pwede nyo pakainin for that day. So, dito sa right upper corner. So, kunyari, for the dinner, o mag-log tayo, example, add tayo ng food. So, kunyari, steamed salmon na 100 grams. So, meron daw siyang 189 calories. So, ilalag ko ngayon yan sa dinner ko. Tapos, nagkanin ulit ako ng brown rice, 350 grams.
So, meron daw siya 392 calories. So, ilalag ko lang ulit. Na-add na siya. Tapos, nabawasan na yung remaining calories ko. Kahit anong pagkain ang kainin nyo, kahit lechon, kahit chocolate, kahit soft drink, basta nakalag at nasusunod po yung calories nyo per day, papayat kayo. Ang problema lang po sa mga calorie-dense na food o yung food na mga masasarap, mataas po masyado yung calories nila at hindi masyadong nakakabusog. So, sa next na video na po natin yan pag-usapan. Actually, nabanggit ko na sa mga ibang videos yan. Yung mga calorie na dense na food, iiwasan natin yan kasi mas mabilis tayong magutom tsaka mas mababa yung nutrition niya. Ang maganda po kasi dito sa tinuturo ko, mas nagiging conscious po kayo sa kinakain nyo and nalalaman nyo yung calorie value ng bawat meal na kinakain nyo. So, nakokontrol nyo po yung food intake. Masama po kasi pag sobra tayong nakokontrol ng cravings natin, dapat po baliktad. Dapat tayo ang nagkokontrol sa pagkain. For example, yung kinain ko pong 350 grams na brown rice, meron po yung 392 calories. Ngayon, ang isang order ng french fries ay nasa above 400 calories and mas maliit lang po yun and mas mabilis kang magugutom doon kumpara po doon sa kinain kong 350 grams na kanin. Halos isang plato na po yun. Dito na po papasok ang kahalagahan ng pagpili at pagkilatis natin ng mga tamang pagkain. Parang sa pag-ibig yan, dapat kinikilatis mo bago papasukin sa buhay mo. And last, of course, consistency. Hindi to mabilis, hindi to madali. Kakain to ng sobrang tagal na oras, kaya hintayin lang ang resulta at maging consistent. Also, kung meron kang mga iba't ibang sakit, kung meron kang mga maintenance, mas maganda kung tatanungin muna yung doktor mo, yung coach mo, and yung nutritionist mo para sigurado. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.